Ang kwento ng pag-asa, ang walang hanggang Diyos. Mahirap isipin, ngunit sa isang pagkakataon ay walang umiiral. Walang anuman para makita o marinig. Nangangahulugan iyon na hindi ka maaaring pumunta sa dagat at lumangoy o umakyat sa isang bundok o marinig ang dagundong ng isang talon o kahit na makinig sa isang maliit na ibon na kumakanta. Walang umiiral at walang magagawa. Ngunit wala ring nag-iisip dahil wala rin ang tao. Bago nagsimula ang panahon, ang Diyos lang ang umiiral. Isipin mo na nag-iisa ka lang. Wala kang makausap maliban sa sarili mo. Wala kang makakasama na maglakad. Wala kang mapaglilibangan. Nakakalungkot, di ba? Hindi iyon naisip ng Diyos sapagkat siya ay sapat na sa sarili niya. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na hindi niya kailangan ng sinuman. Siya ay perpekto at sapat sa kanyang sarili. Ang Diyos ay umiiral din sa sarili niya. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin walang lumikha sa Kanya. Hindi natin masasabi yan sa ating sarili dahil tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay sinilang ng ating ina. Kung wala ang ating mga magulang, wala tayo rito sa mundo. Umiral ang Diyos nang walang sino mang gumagawa ng anuman upang siya ay mabuhay. Sino siya? Sa pasimula pa lamang ng Biblia, makikita natin na siya ay tinawag na Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim ay malakas ang Diyos. Walang sino man ang mas malakas kaysa sa ating Diyos, sapagkat nilikha ng Elohim ang lahat, ngunit walang lumikha sa Kanya. Tanging siya ang nag-iisang tunay na Diyos, ang naroon na bago pa nilikha ang anumang bagay. Habang patuloy nating binabasa ang Biblia, nakikita natin na siya ay espiritu. Wala siyang katawan. Dahil wala siyang katawan, hindi siya nalilimitahan ng panahon, espasyo at bagay. Dahil mayroon tayong katawan, nalilimitahan tayo ng oras at espasyo at bagay. Hindi tayo maaaring makapunta sa mga lugar ng sabay-sabay, pero kaya ng Diyos. Siya ang Diyos ng ating mga ninuno na nakasama nila at nakasama rin natin ngayon at bukas at sa darating na panahon. Siya ay nasa lahat ng dako. Sa ibang bahagi ng Biblia, makikilala pa natin siya. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa Biblia. Sa ngayon, masisiyahan tayo sa pagkaalam na ang Elohim, makapangyarihan at umiiral sa sarili ay nasa paligid na bago pa ang anumang bagay. Ang pasimulang talata ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Naroon na siya at siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngunit siya ay hindi nilikha.